Ang sarap makarinig ng iba naman tunog ngayong mga huling araw. Kasi puro lagi nadidinig na lang natin mga balita. No? Mga taog lumulubog, mga bahay na inaanod. Pero makarinig ka ng mga awitan, papuri sa Panginoon. Napakasarap magpagaling ng ating damdamin at magpayaman ng ating kalooban. Ama namin, salamat po sapagkat kayo'y Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kayo'y Diyos na pwedeng sandalan, asahan, tawagan. At ngayon sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, nais naming humingi ng pagpapala, kaliwanagan, pagtuturo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nawa ang aming mga katawan, ang aming damdamin at espiritu ngayon na inyo pong pagpalain. May you speak to us powerfully. May you lead us unto greater knowledge of you. At lalo mo kaming bigyan, Panginoon, ng mga pag-ibig na kailangan namin sa bawat sandali. Lord, we thank you, we praise you, and may you heal every infirmity of our spirit, of our soul, of our body as we ponder your goodness. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. 3 taon na po, exactly ago, ay nagkaroon ondoy. At nagkaroon din tayo ng mga pag-aaral tungkol sa mga ganong lagay ng panahon. Now, parang parehong-pareho ang nagaganap, except that it doesn't have a name. Dati alam natin ondoy. Ngayon, hindi siya bagyo. Pero halos ganoon ang epekto at malaking pinsala sa buhay ng mga tao. Bad weather daw. Pero ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, walang bad weather. Wala naman talaga dapat tinatawag na bad weather. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay ay Diyos ang may likha. At ngayon sa ating pag-aaral ng mga verses, first we're going to attempt at a physical reading. At sabihin natin, walang bad physical weather. Psalm 24:1, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. So lahat ng nandito sa mundo, lahat ng nagaganap dito sa mundo, ay likha ng Panginoon. All creation is good. Genesis 1:31, God saw all that He had made, and it was very good. So nilikha niya, wala nang bagong nilikha ang Panginoon matapos niyang likhain ang sangsinukob. Lahat ngayon ay repetition na lang, recycling of everything, reconstitution, rearrangement of everything that was already made. And God called all He has made good. Ecclesiastes 1:7, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. This is one of the verses of the Old Testament that never ceases to amaze me, because it talks about the water cycle. Yung water cycle na pinag-aaralan natin sa grade school science subjects. Sabi niya, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. Why? Because water recycles. To the place where the streams come from, to the springs, there they return again. So water cycle and all its stages are good. Sometimes also called hydrologic cycle. Ano po ba ang mga involved sa water cycle? Evaporation. Yung lahat ng mga tubig sa mga lakes, sa mga rivers, sa oceans, nag-evaporate because of the heat of the sun. It becomes vapor and heads upwards. And then what's the next stage is condensation. This water vapor and droplets collect as clouds. And when it's heavy enough, becomes thick, it drops as rain. Precipitation, we call it. So bumabalik ulit yung tubig na malinis na. Yung mga tubig sa kanal, yung mga tubig na marurumi, mag-evaporate, magiging gas or gaseous. So, naiwan na niya lahat ng dumi. Malinis na siya. At pagkatapos babagsak siya at malinis na ulan or snow, the water gets from the clouds back to the earth. At ang susunod na process is collection. Water runs off the land, collecting in rivers, lakes and oceans, or in underground springs. At naglalabasan paulit-ulit. Wala po ni isang patak na tubig na nabawas at nadagdag sa universe mula nung ito ay kinreate. Can you imagine? Na yung mga baha, tubig dyan ng mga baha na nilakaran ng iba nating mga kababayan ay maaaring mga luha ni Cleopatra. Maaari din naman na ito ay mga katas ng gulay
Maaring yung ipinampaligo natin ininom na tubig ay niliguan ng mga tribu sa Tanganyika. Paulit-ulit lang at pabalik-balik yung tubig. Nagiging pawis, nagiging inumin, nagiging luha, nagiging katas ng mga prutas. How wonderful God creates the universe that it sustains itself. Na hindi na kailangan pakialaman ulit ng Diyos once na ginawa niya para hindi siya mapagod. Kasi on the seventh day, He rested. So tapos na yung creation and recreation. So, ano kinalaman yan sa ating pag-aaral? Hindi bad ang storm. Hindi bad ang habagat or ang southwesterly wind. Hindi bad ang kidlat or electricity. Hindi bad ang gravity. Lahat yan ay likha ng Diyos. Colossians 1:16, everything was created by Him, everything in heaven and on earth, everything seen and unseen, including all the forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for Him. In fact, another version says that the Son of God holds everything together in His hands. Atomic power, cellular reactions, everything. So lahat yan ay nagaganap dahil ang mundo, pinapagaling niya ang kanyang mga sugat, nire-replenish ang kanyang mga supply, nililinis niya yung dumudumi, paulit-ulit. Kaya walang bad weather. The earth renews, refreshes, balances, and heals itself. Pag may thunderstorm, the air, the atmosphere is being recharged with electrons. We need that. Huwag ka lang mamayong sa gitna ng bukid na yung payong mo metallic na tatamaan ka ng kidlat. It becomes bad for you, but kidlat by itself is never bad. We need it. Kailangan natin na umulan ng marami para ma-replenish ang water supply ng earth as clean water. Kailangan din yung mga earthquakes. Merong mga nare-renew. Earthquakes don't kill people. Bad buildings do. Kaya naman noong unang panahon, hindi naman issue yung earthquake. Ang mga bahay kasi ng mga tao, tama lang sa earthquake. Mga natural materials. Sasayaw lang ito pagka umuuga ang lupa, humihimbing pa ang tulog mo. At lahat ng mga lagi natin pinapaulit-ulit, mga bahay na lumulubog ngayon kasi bungalow. Ang mga bahay ng mga ninuno natin, yung architecture, may silong, mataas ang mga sahig. Kahit ilang metro ang baha na dumaan, inanod lang yung tsinelas. Pero wala naman dapat laman yung silong. Pero nung tinara natin yung silong, tinanggal natin yung second floor, konting baha, lubog tayo. So hindi naman tayo dapat talaga lumulubog sa baha. Kung yung lamang mga sinaunang paraan ng pamumuhay at pamamahay ng mga ninuno natin ay hindi natin buong kabulagan na iniiwan, and we try to use structures that have not been proven effective in our climate. So, napakahalaga na makisama sa iyong kapaligiran. So, sinasabi natin wala namang bad weather. Meron lang bad physical positioning and preparation. Wala namang bad physical weather. Kita nyo, kung sabihin natin, ang sama ng Maginaw, ang daming mga maulad na bansa, Maginaw, at least 3 months in their year, winter, and yet napaka-productive pa rin nila. Bakit kailangan hindi ka makaproduce? Bakit wala ka nang magawa pag umuulan? Bakit kailangan isara lahat ng trabahuhan, isara lahat ng mga eskwelahan pag umuulan? Sa mga bansa nga na grabe nagyayelo, nagbe-below zero, tuloy ang lahat. Tuloy ang buhay. Kasi lang, better organized, better governed. Merong better sense of community, hindi kanya-kanya. They survive and even prevail. Bakit kailangang isara? Matthew 7:24-25, and this is the center of our teaching now. Anyone who hears and obeys these teachings of mine is like a person who built a house on solid rock. Rain poured down, rivers flooded, and the winds beat against that house, but it did not fall, because it was built on solid rock. So nakita na natin, good positioning, preparation, and timing will allow you to look at the weather as your friend and not an enemy. Even rains, floods, and strong winds are not bad to people who physically position and prepare well. Hindi nais nating hamakin o maliitin ang kalagayan ng mga kababayan natin kung minsan ay walang masyadong choice kaya napapatira sila sa gilid ng ilog.
Pero halimbawa, nag-i-squat ka sa gilid ng ilog, bumaha, pagkatapos ng baha, doon ka pa rin ulit mag-i-squat, ba't di ka na lang mag-i-squat sa tabi ng Monumento de Rizal? Kasi din bumabaha. Babalik ka doon. So, pabalik-balik, yung babaha, kukunin ka doon. Pag alis ang baha, babalik ka doon. Paulit-ulit na lang, wala na katapusang kuhanan, balikan, paulit-ulit. Parang hindi na ba tayo matututo? So, kung hindi naman natin sinisisi ng gano'n na lang yung mga kapwa natin na walang masyadong pera, walang masyadong choices. Pero kahit naman saan ka mag-squat, choice mo pa rin eh. Pwede ka mag-squat sa ibabaw ng Mount Arayat, wala nga lang masyadong trabaho, pero hindi ka babahain. In other words, natural lang yung baha. Dati nang bumabaha, kaya lang wala pang tao doon na nakatira. Napapansin lang natin ngayon kasi tinitirhan natin yung pang-tubig. Sabi ng tubig, teritoryo ko yan, huwag ka dyan tumira. Dadaan ako dyan sa Tagulan kasi ang dami-dami namin sa kami pupunta. Huwag ka dyan. Ipipilit mong nandyan ka, diraragasa sa'yo ang ulan. Kita ninyo, pag tama ang iyong ginagawa, tama ang iyong technology, si Noah, lumubog ang buong mundo, siya hindi. Kasi may ginawa siyang sasakyan ay pinagawa sa kanya ng Diyos. Hindi siya nagutom habang nandun siya dahil dinala niya lahat yung mga hayop na kailangan yung mga kakainin nila. Nung ang Sodom at Gomorrah ay pinauulan na ng asupre at sinusunog, Lot and his daughters were safe because they ran to take shelter. Compared with Lot's wife, who stopped and looked back at natabunan siya ng mga umuulan doon na kung ano-ano naging pillar of salt siya. Positioning yan eh. Pinapasabog ng mga anghel yung syudad, tumakbo ka't lumayo, pero nagpabagal-bagal ka pa, patingin-tingin ka pa, you're giving the city a sentimental look, inabutan ka tuloy ng mga ashfall, naging salt siya. Noong si Moses ay nagalit sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, sabi niya, yung mga naniniwala sa Diyos, dito sa side na ito, yung naniniwala dyan kay Korah na yan, nakalaban ko, dyan kayo. Naghiwalay yung mga tao, doon sa kinakatayuan nila Korah, bumuka ang lupa at nilamon lahat yung tao doon nakatayo, buhay. At sumara uli yung buhangin, gumagalaw pa yung mga buhangin dahil buhay pa yung mga tao sa loob at namatay sila, nalibing sila ng buhay. Positioning. Kita nyo naman ngayon, meron namang mga hindi tayo naapektuhan ng mga kababayan masyado ng baha kasi yung positioning kung saan sila nakatira. Yung iba, hindi naman nila inisip na tumira doon, napatira lang sila doon, pero nalaman nilang, ay, maganda palang tumira dito dahil hindi lumulubog. Meron naman, hindi nila alam na yung pinili nilang arkilahin na bahay o itayo, lumulubog pala doon dahil nung nagpagawa sila, tag-araw. Tapos inabutan silang ng tagulan. So, dapat lang alam mo kung saan ka pumupunta. Physically, hindi ka iiwasan ng tubig. Daan niya yun eh. Ilang panahon na yun ang daan niya. Yun na ang natatandaan ng tubig kasi paulit-ulit siya, di ba yung water cycle, doon ulit siya babalik, doon naman siya dadaan. Ngayon, pag daan niya, nandun ka na. Sa palagay mo, iiwasan ka niya. So, itong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, umulan, humangin, bumaha, hindi siya natinag kasi nakatungtong sa bato. But Matthew 7:26-27 talks about the other person. Anyone who hears my teachings and doesn't obey them is like a foolish person who built a house on sand. The rain poured down, the rivers flooded, and the winds blew and beat against that house. Finally, it fell with a crash. So ito naman pangalawa, naggawa ng bahay, nakatungtong sa buhangin. So maaari ito'y nasa dalampasigan ng dagat o nasa dalampasigan ng ilog, may buhangin, ibig sabihin malapit sa tubig, at yung buhangin hindi solid. Madali itong gumalaw, madali magkaiba-iba. Kung doon nakapatong ang bahay mo, doon nakatayo ang yung mga haligi, pag gumalaw ang buhangin, magkakabi-sabi saklat ang mga haligi mo, babagsak nga. The same weather, the same event, the same phenomena resulted in disaster. Tulad ngayon, the same event, the same phenomena resulted in disaster for some types of people, and it never affected others. Pwesto-pwesto lang yan kung saan ka lumalagay. May mga kidlat-kidlat, yumuko ka, hindi ikaw ang dapat pinakamataas kasi ang pinakamatayog ang tinatamaan ng kidlat. Political storm, nagkakaroon ng kudeta, nagkakaroon ng himagsikan. Hindi ba yung pinakamataas lang na head of state ang na-exile, ang nakukulong, o natatanggal, o natatalsik, o napupugutan ng ulo? Yung mga ministro naman, hindi eh.
Again, where are you positionally when the crisis was happening? Dahil ang pinakamatataas na puno, sabi ni Rizal, ang tinatamaan ng kidlat. So pag pinili mo ikaw ang pinakamataas, alam mo pag nagkakidlat, ikaw nanganganib, tulad ng kung ikaw ang presidente, ikaw ang makukulong kung nagkaroon ng kakaibang political climate. Pero yun naman mga busy-busy, mga katukatulong mo dyan, hindi naman sila kasi hindi sila yung pinakamataas. So itong pangalawang bahay, nagiba. Bakit? Nakatayo sa buhangin. Tapos pagkatapos ng bagyo, magagawa ka dun uli in the same spot. Hindi uulitin mo lang yan. Kundi man taunan, every 3 years or every 5 or kung ano man ang cycles ng nature. Because everything is cyclical. Yung mga climate na yan, mga global warning na takot tayong end of the world. Marami ng beses nagpaulit-ulit yan. Kaya lang, wala pa tayo nun. Kaya lang, ang dami-daming tao ngayon kasi hutong naapektuhan. Rains, floods, and strong winds, lightning, even tsunami, lahar, earthquakes, natural occurrences are not bad. 1 Timothy 4:4, everything God created is good. There are just people who physically position themselves and prepare badly. Again, our heart goes for the people who don't have much choices or who are not well informed. But then again, pag paulit-ulit na, dapat alam mo na rin. At gagawa ka na ng paraan, huwag nang maulit yun. With due respect, standing in the way of precipitation or collection in the water cycle and having wrong timing in your life, being there when the water is being rushed down by volume, speed, or gravity, you are courting disaster. Kahit ka obispo, kahit ka pastor, kahit ka manang, kahit ka mandarasal, kahit ka relihiyosa, malulunod ka kung nasa mali kang lugar. Tatamaan ka ng kidlat, mababasa ka. Kasi kahit kailan naman, hindi na i-exempt ano man ang religious persuasion mo or morality level, hindi ka na i-exempt sa law of nature. Mananalo ka ba sa raw, brute, and amoral power of creation? We said amoral kasi hindi siya moral, hindi siya immoral, hindi siya bad, hindi siya good. Ganun lang siya, period. Walang morality ang nature. Dadaanan ka ng tubig, ano rin ka. Ikaw naman yung halaman na tumubo sa tabi ng banayad na batis, lagi kang may water supply. Yung iba natutuyo na, ikaw hindi. Acts 10:34, Peter then said, now I am certain that God treats all people alike. And if you like to substitute God with nature, likewise, nature respects no person. People must respect nature. May mga makadiyos na nalulunod, naaabutan ng sunog sa mga gusaling, hindi naman inililigtas ng mga anghel. May mga relihiyosong nalalason, may mga spiritual na nagkakasakit, namamatay. Tinatamaan ng kidlat, kasi walang kinikilala ang kalikasan. Dapat ang kalikasan ang kilalanin mo. Dahil nandyan na yan, bago ka pa pinanganak, alangan naman palitan ng nature yung sarili niya dahil lang dumating ka. Alangan naman yung mga ilog na rumaraga sa pababa ng bundok, nakitang biglang may barangay na pala dun sa Pampang umiwas para hindi ka tamaan. Dapat ang problema, di na sana paulit-ulit kung ang tao ay nagtatanda. Physical reading yon ng verse. Now, let us look at the spiritual reading. Because all the elements of the illustrations are symbols of spiritual truths. Ang Panginoon doon expert Ginawa lang niyang example yung baha, yung bato, yung hangin, yung ulan. Pero hindi naman physical baha, ulan, hangin ang talagang pakay niyang ituro Matthew 7:24-25. Anyone who hears and obeys these teachings of mine is like a person who built a house on solid rock. Rain poured down, rivers flooded, and winds beat against that house, but it did not fall, because it was built on solid rock. That is the first reading, physical. But after understanding the first reading, you have to move on to the higher spiritual reading of the teaching, because the rock is Christ.
and His teachings. So kung gusto nating manatili lang sa level ng physical, pwedeng pakinabangan yung illustration, as we already discussed. Pero meron pa. Sabi niya, yung bato na yan, at tinutukoy ko, hindi tunay na bato, yan si Kristo at ang kanyang mga katuruan. 1 Corinthians 10:3-4, all of them also ate the same spiritual food, and drank the same spiritual drink which followed them from the spiritual rock that followed them. And the rock was Christ. So siya talaga yung rock. Rains, floods, winds could be life's problems, challenges, difficulties, trials, temptations. Hindi physical na hangin, ulan o baha ang pinag-uusapan na dapat pagtagumpayan. Marami mga baha, ulan, hangin, ito yung mga suliranin, mga hamon sa buhay, mga hirap, pagsubok. At para ka manatiling nakatayo, dapat nakatindig ka kay Jesus. Sa kanyang mga katuruan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagpapatawad. Now, sand, which is the other foundation, could be life's weakness, confusion, darkness, blindness, doubts. Pag tumindig ka sa iyong weakness at hindi sa iyong strength, tutumba ka. Pag tumindig ka sa iyong pagkalito at hindi sa iyong kaliwanagan, pag ang inasahan mo at pinairal yung dark side mo, imbes yung bright side. Pag sumunod ka sa iyong kabulagan, imbes sa kaliwanagan na yung paningin. Pag ang lagi mong pinakinggan ay yung mga pagdududa, paghahati at pagdadalawang loob, tutumba ka. So mayroong pangalawang kahulugan yung example ng Panginoon. People who are founded on Jesus could withstand life's trials and hardships. Those hardships might be physical, like what many of our people now are experiencing, or spiritual. And in both cases, physical and spiritual difficulties respect no persons. Mayaman ka't mahirap, sikat at hindi, maganda man o hindi maganda, mangmang o matalino, nagkaka-cancer ang tao. Napagtatak sila ng asawa, nalulugi sa negosyo, namamatayan ng anak. Dahil ang mga batas ng kalikasan ay walang sinisino. Ang pinakamalaki mo lang na pag-asa to mitigate all of the difficulties of life, to put a semblance of control in the seemingly chaotic treatment of nature and life, is your faith in the Lord. Your obedience to God. Na ang pagsunod mo sa Kanya, na walang patakaran, sumusunod ka sa Kanya, hindi sa sarili mo lang gusto. At sabi nga sa Bible, we walk by faith, not by sight. Ang nilalakaran ko, dinadala ko doon ang aking pananalig, hindi ang aking mata. Ibig sabihin, may mga ginagawa ka kuminsan na pati ang sarili mong utak ay hindi agree. Pero dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos, yun ang inutos ng Diyos, susunod ka by faith, not by sight. This is your maximum protection from all the storms, the winds, the rains, the floods, the assaults of life. Philippians 4:13, Christ give me the strength to face anything. Kaya ang tao na nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanya nagtitiwala, ibinababad ang sarili sa mga gawaing makadiyos, pinaliligiran ng sarili niya ng mga turong makalangit. Ito ang mga tao na anuman nang dumapo sa buhay, anuman dagok ang dumating, anuman pagkakadapa ang maranasan, babangon, makaka-recover, because they can do everything through Christ who gives them strength. And this Christ is the rock on which we stand, and His teachings. Meanwhile, people who are founded not on Jesus, people who are founded on someone or something else, especially on lies and falsehood, on a weak spirit, could easily fall. Pag ang pinanghahawakan mo ay sarili lamang, o opinyon lang ng kapwa-tao, haka-haka, emosyon,
mga limitadong pananaw, maikling pananaw, makasariling mga pangarap, ang dali mong bumagsak. Konting plano mong hindi natupad, para ka ng pinagtakloban ng langit at lupa. Konting schedule mong hindi nasunod according to your plan, hindi nangyari. Gusto mong gumraduate sa ganung taon, gusto mong yumaman sa ganung panahon, gusto mong ganito at ganun, hindi nangyari. Para ka ng walang pag-asa sa buhay. Pag ang inaasahan mo yung ganitong mga value systems, opinions of people, feelings, emotion, kawawa ka. Kasi alos araw-araw, babagsak ka sa dami na magpapabagsak sa'yo. Nakita nyo yung symbolism? The rain fall from above, the wind flew from around, and the flood rose from beneath. There was terror on every side. Mula sa taas, sa gilid, sa baba, wala kang takasan. Pero sabi ni Lord, hindi siya natinag dahil nakatungtong siya sa bato. Napakatalino ng mga magulang na inilalapit sa Diyos ang anak nila bata pa lang. Husay ng mga magulang na pinapasok ang mga anak nila sa mga Christian schools. Kahit kumisan, deficient sa academic achievements or whatever, pero yung foundation mo, spiritual, pag dumaan lahat ng mga pagsubok, nakatayo ka pa, naglaglagan na yung mga summa cum laude, naglaglagan na yung mga matatalino, naglaglagan na yung mga nag-aral ng kung ano-anong mga kaartehan sa buhay, pero yung nataniman ng salita ng Diyos sa puso niya, baon-baon niya, nakatungtong siya sa bato. Maiba man ang plano, adjust. Naiba ang lahat-lahat, adjust. Tuloy ang buhay, at hindi lang pinagtitiisan ng buhay, nilalasap, pinagdiriwang. Why? Because we can do all things through Christ, who gives us strength. Nangyayari naman talaga yan. May mahal ka sa buhay na namamatay. Yung katawan mo nagkakasakit. May negosyo ka kumisang nalulugi. May kontrata ka hindi natutuloy. May umutang sa'yo hindi nagbabayad. Maraming talagang mga gulo ang buhay. Pero ang mahalaga, yung gitna ng iyong kalooban, panatag. Kasi nakatindig ka kay Jesus. Matthew 7:28-29. When Jesus finished speaking, the crowds were surprised at his teaching. He taught them like someone with authority and not like their teachers of the law of Moses. So to avoid physical disasters, be founded on sound physical natural law. Respect nature and natural law. And nature will respect you. Nature will not give you exemptions. Nature will treat some people just like all the others. To avoid spiritual and emotional disasters, be founded on sound spiritual law. Yung dalawang turo ng bato. Ang physical na bato at physical na bahay, ang physical na wind and storm and rain and flood, and its spiritual equivalent. Napakagandang pagbulay-bulayan, lalo kitang-kita ng mga mata natin kung gaano ka-helpless ang napakaraming tao. Maraming umasa sa tibay ng bahay nila, sa mahal ng mga materyales, walang kalaban-laban. Maraming umasa sa mga mahal na address, magagandang mga subdivision, walang kalaban-laban. Mayaman, mahirap, niraragasa. Dapat igalang natin ang kalikasan. Huwag natin piliting ito ang gumalang sa atin. And above all, igalang natin yung Espiritu ng Diyos na nakatira sa ating puso. Let us not grieve the Spirit in whom we are sealed for our day of redemption. Huwag nating bulabugin at itaboy ang Espiritu ng Diyos na nagtitira sa ating puso. Kundi kupkupin, arugain, pakinggan, sambahin. At tayo rin na makikinabang doon. Ama sa langit, patuloy nyo kaming turuan kung anong halaga nitong mga bagay na ito na aming pinagbubulay-bulayan. Madaling makita yung physical storm, physical house, physical rock. Buksan mong mata namin para makita namin yung spiritual equivalence. Higit sa physical reality, gusto namin, Panginoon, na suriin mo kami ang aming spiritual lives. Sa iyo ba kami nakatangan? Sa iyo ba kami nakahawak? Sa iyo ba kami nakatungtong? Sa iyo ba kami sumisilong? At nang kung dumarating ang mga punos ng buhay, we are secure.
Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Let's ponder the teachings of Jesus and find applications in our personal life. Lord, in silence, continue to minister to your people.